Hello, hello mga Inday. Good morning. Isang nakakalokang morning to everyone. May nag-PM sa akin, dati, nakwento ko daw sa isa sa mga vlog ko is dati ako na nasa Saudi Arabia and then napunta dito as a US nurse, as a nurse here in the US. So ang tanong niya sa akin, bakit daw umuwi pa ako ng Pinas at hindi ko na lang inantay yung pagkakataon na makapag-Amerika doon sa US, as in doon na lang umalis from Saudi Arabia going to the United States of America. Marami sa mga friend ko ganun yung ginawa, and dapat sana ganun din yung gagawin ko kasi nga much convenient, mas maganda kasi bago ka makapag-Amerika is meron kang work. Actually, mga Inday, natambay ako sa Pilipinas ng siguro mga 1 year din. Hindi naman tambay kasi nagkaroon din naman ako ng hospital job or bedside nursing. Pero tambay in a sense na hindi na masyadong kalakihan yung kinikita ko compare sa kinikita ko buwan-buwan nung nasa Saudi Arabia pa ako. So, ang kwento nito guys is that umalis ako ng 2021, ng October of 2021. Tapos pumasa ako ng NCLEX nung pagka-uwi ko kasi may plano din naman ako mag-take nun ng NCLEX bago pa lang ako umalis ng Saudi Arabia. Planado na yon. And I'm just very lucky kasi nung na-hire ako nung first quarter ng 2022, nakarating ako dito agad-agad ng mga January. Meron na akong visa ng mga October or September pa lang. So, na-hire ako ng March, September pa lang may visa na ang lola nyo. Nakakaloka, ang bilis. You know, thanks God, 'di ba? So, ang totoong kwento why I left Saudi Arabia is because umabot na sa point na tama na, hindi ko na kaya. As in, yun talaga yung nag-trigger sa akin na umalis ng Saudi Arabia. But of course, yung trabaho okay lang. Pero yung in terms of how you are being treated by the doctor and by the patient as well. Yung patient population. As in, sobra-sobra. Yung talaga yung naging sobra-sobra kong manlait. Yung talaga yung naging triggering factor for me to leave Saudi Arabia. Kasi kung sa ako lang, mas gugustuhin kong manatili doon and then doon antayin yung visa, doon antayin yung visa packet hanggang sa doon na mag-exit from Saudi Arabia going to the US. At maybe magbakasyon na lang bago yung exit mo sa Saudi Arabia papuntang Amerika. Kasi yung friend ko, I think nagbakasyon muna siya sa Pinas, then after that, bumalik ng Saudi Arabia, nagpa-interview, and diretso na ang punta dito sa Amerika. So, yon. So, ang isa talaga sa mga deciding factor for me ay, sabi ko na, tama na to, this is it, I need to go to the US, I need to take and pass the NCLEX kasi pagod na akong lait-laitin, mura-murahin at parang sobrang baba yung tingin ng both ng doctor tsaka ng pasyente. But in general, I am very thankful to Saudi Arabia for the opportunity that was given to me. Hindi naman lahat ng pasyente ganon sa Saudi Arabia. Meron din namang mga mababait. It's just that merong mga pasyenteng mababa talaga yung tingin sa mga nurses. And kapag nagsalita sila ng hindi maganda sa nurses, kahit magreklamo ka pa sa pinakamataas or pinaka-boss mo sa nursing office, the director of nursing, executive director of nursing, or chief nurse man yan, wala naman silang pakialam sa'yo. Kasi ang sasabihin lang nila is that ganun na yung culture dito. Mababa talaga ang tingin ng mga tao sa mga nurses na katulad natin. So, ito yung nangyari guys.
Ang nangyari guys is nasa ER ako noon, nasa isa ako sa mga fast track section. So kapag fast track ang pasyente, usually ang category level niyan, kasi ang sinusunod namin doon is Canadian triaging. Hindi naman katulad dito parang American or something, American triaging system. So ang pina-follow namin doon is Canadian triaging system. So halos may pagkakapareho lang siya. Like yung category 1 and 2, category 3, 'di ba? Pag category 4 and 5, nasa fast track yan yung mga yan for consultation, for IV swero, pero hindi naman masyadong matagalan, hindi naman critical yung pasyente, stable ang vital signs, o kaya tutusukan lang ng pain medication, IM injection, mga ganon. So, itong si pasyente ay nagmamadali siya kasi nga feeling VIP ang bruha. So, ang sabi ko sa kanya, kasi parang ng ospital na wag punta ng punta, sinabihan ko lang siya, Mama, istiripilistiraha. Sabi kong ganon. Tapos sabi, hindi nakinig dahil parang nagganito lang siya sa akin. Parang, ang sinasabi niya, sino ba itong hinayupak na to? Sino ba siya? Parang ganun yung parang niya. Pero nag-Arabic. Pero alam ko kung anong sinasabi niya. Tapos, parang sinasabi niya na parang sino ba siya? Ganyan-ganyan. So, yon. So, sinabihan ko siya ulit. Sabi ko, Madam, Mama, istirifilistiraha. Aba, Beshi, walang kaabog-abog day. Minura ako at kung ano-anong pinagsasabi, ganyan-ganyan. Tapos, hindi ko muna pinansin. Sabi kong gano'n. Ay, naku, nakakaloka talaga itong pasyente na to. So, tuloy lang ako. So, sabi ng doktor na isa, tumawag ka na ng next na pasyente. Kasi isisin ko na yung next sa examination room. Tapos, ang sabi ko, okay, tumawag na ako ng pasyente. Ang gusto niya, siya na yung tawagin ko. Nakakaloka. Sabi ko, Madam, istirifilistiraha. Mo dugo, nakalimutan ko na mag-Arabic. Parang, tatawagin na lang kita if it's your turn. Sabi ko sa kanya. Tapos, sinabihan ko pa sa, tapos yun. Tapos sabi niya, no, sabi kong ganun, huwag ka dito mag-antay, sabi kong ganun, doon sa istiraha. Filistiraha, intadar, ijlis filistiraha. Aba, ang sabi ba naman sa akin, pero, in English niya, marunong palang mag-English ang bro, pinahirapan pa ako. Ang sabi niya sa akin, you are just a nurse, my husband is a military. Excuse me? Sabi kong ganun, excuse me? Sabi kong ganun, nakakaloka talaga mga inday. Tapos, ayun, pinarating ko yung issue sa mga, wala daw akong karapatan na mag-ganon-ganon, ganyan, na mag-dictate sa kanila. Nakakaloka. Pinarating ko yung hinain ko sa, sa security or kung saan man, hindi ko na papangalanan kung sino. At ang sabi sa akin, Ken, you have to accept the culture here in Saudi Arabia that mababa talaga yung tingin nila sa mga nurses. So I said, no, I cannot accept this. Sabi kong ganon. I will expect my resignation on your desk within this week. I am not gonna tolerate this. Sabi kong ganon. There is a lot of countries who needs nurses. And not just Saudi Arabia. I am very thankful in general because Saudi Arabia had given me the opportunity to earn money in order for me to fund my dream of coming here to the United States of America. But on the other hand, I am also disappointed na ganun yung nangyari sa akin. Nakakaloka. But anyway guys, at least nandito na ako sa Amerika. Ikukwento ko naman sa inyo sa next kong vlog kung ano yung pagkakaiba ng pasyente dito at doon sa Saudi Arabia.